Magandang umaga po, Manong Ted, at sa ating kasama pong si DJ Chacha. Opo, go Good Cha, morning please. po. Opo, salamat. Yes po. Yusek Ramon, good morning. Si Chacha po ito. Sir, ukol pa rin po dito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kahapon, tama po ba, nagkaroon kayo ng meeting with Department of Energy para po sa ibibigay na fuel subsidy sa atin pong mga pampublikong drivers? Meron na po bang napag-usapan kung magkano ang ilalaan ng gobyerno para dito? Totoo po na nagkaroon po kami ng meeting kahapon sa Department of Energy at pinaghandaan nga po ang nangyayari ngayon sa Middle East. Maging ready po ang tayo sa Department of Transportation para po sa subsidiya na may tutulong natin sa ating transportation industry. Ang pinanggagalingan po natin dito ay yung budget na na-allocate po sa atin sa GAA 2025. Ito po yung 2.5 billion na approve na po ito sa GAA 2025 na pwede po natin magamit kung sakali dito sa 2026. Okay, so manggagaling po sa 2025 budget, meron na talaga na gagamitin po para mabigyan nga po ng subsidy itong ating mga drivers. Magkano po itong pondo na pinag-uusapan natin ulit? At ilan po ang drivers na makikinabang dito kung sakali? Opo, tatlo pong, ang pondo po is 2.5 B, no? Ang beneficiaries po ay manggagaling po sa tatlong sektor ng ating industriya. Sa mga public utility vehicles po, sa LTFRB, sa DILG naman po para sa ating mga tricycles, at sa DICT naman po para sa ating delivery riders. Yan po yung ginagamit natin na ahensya ng gobyerno na tumutulong para po ihatid ang subsidiya sa ating transportation industry. Okay, so 2.5 billion pesos po itong pondo na ilaalaan natin for the subsidy. Bibigyan po natin ang LTFRB, maging ang DILG at DICT. Meron na po ba tayong allocations kung magkano per agency ang matatanggap? Meron na rin po ba tayong listahan kung sino-sino po talaga ang tatanggap nitong subsidiya na ito at kung magkano po ang tatanggapin ng kada driver? Opo, meron po tayong target sa LTFRB po kung saan marami po ang beneficiaries natin na makikinabang dito. Particularly yung mga public utility vehicles. Meron po tayong target beneficiaries na 247,760. 55% po ng ating pondo ay allocated sa kanila. Sa DICT naman po, 150,000 po yung ating target beneficiaries. Within 11% po ng ating budget ay allocated sa ating mga delivery riders. 723,000 naman po ang para sa ating mga tricycles through DILG. 33.93% naman po out of the total budget po ang mapupunta sa kanila. Oo. Sir, one time lang po ba ito nabigayan po ng subsidy? So, pakiulit lang po, naputol po ng konti. Ito pong fuel subsidy, isang beses nabigayan lamang po ba ito? Paano po yung magiging proseso natin dito? At kailan po ito din inaasahan na matatanggap nito pong mga drivers natin? So if we're talking about 723,000, tama po ba ito? Tricycle drivers, 150,000 delivery riders, at more than 247,000 na mga PUV drivers, more than 1 million na drivers po ang tatanggap ng subsidiya. Kailan po ito at one time lamang po ba ito? Opo, meron po tayong proseso na sinusundan dito. Ayon po sa GAA Special Provisions for 2025, nagtitrigger po talaga dito ay ang Department of Energy. Ang kanila pong threshold na ginagamit ay pag tumaas na po ang presyo ng langis o ng crude oil sa US $80 per barrel, nagsisimula na po silang mag-issue ng certification papunta po sa
Department of Transportation. Every week po ito na nangyayari. So ang monitoring po natin is within 1 calendar month. Pag na po na-achieve na natin yung 1 calendar month at steady po ang presyo at $80, i-issuean po nila kami ng certification upang sa ganon ay magsimula na po tayo ng proseso pagda-download ng pondo sa ating mga ahensya po. Sila naman po ang magda-download ng benepisyo or benefits sa kanilang mga beneficiaries through their database po na nasa kanila. So tama po ba ang pagkakaintindi ko, Yusek? So ang galing po yung pondo sa DOE, ibabahagi po ito sa mga government agencies na inyo pong nabanggit at sila po ang bahala na mamahagi dito doon sa mga drivers nila. May timeline po ba kung gaano katagal bago maibigay po itong fuel subsidy? And ulitin ko lang po yung tanong ko, sir, one time lang po ito, tama po ba? Tama po, one time lang po ito. May proseso po mula po sa DOTR, papunta po sa ating mga local government units. Meron pong documentation requirement dito na isasabit tayo sa Department of Budget. After po nun, meron naman pong proseso manggagaling sa ating mga participating agencies like DILG, LTFRB, papunta po sa ating mga beneficiaries. Meron po silang proseso ring sinusunod doon. Pero yun po, pinapaayos na natin ng maaga. Sinimulan na rin po natin ito. Yung pong una po, ang paglilinis po ng data sa bawat agency para po mabigyan ng tamang benepisyo ang lahat ng maayos po. Meron po tayong ginagawang pag-uusap dyan sa kanila. Oo. So, Yusek, do you have a timeline kung kailan po ito matatanggap? Nito po mga umaaray na drivers sa ngayon. Ito po ba'y cash cards or digital transfer? Paano po nila ito matatanggap? Opo, maghihintay po kami ng certification manggagaling sa Department of Energy kasi po sila po yung nagmamonitor ng crude oil price po sa mundo, world price po. At pag pumanik na po yung presyo sa $80 per barrel, ang basis po nila is Dubai crude oil pricing, magti-trigger po sila ng certification papunta sa atin. Isang buwan po nilang obserbahan yan. At pagka po nangyari na po yun, kami po ay magbibigay na po ng lahat ng, ayusin na po natin lahat ng documentation para po ma-release yung pondo sa atin. Nasa budget naman po ng DOTR ito, so hindi po magiging problema yon. Isang beses po natin ida-download sa lahat ng participating agency. Sa DICT po, yung ating mga delivery riders, ang kanila pong ginagamit ay GCash. Sa DILG naman po, para sa ating mga tricycles, ang kanilang ginagamit po ay GCash din. Or minsan po nagpupunta sila over the counter sa ating partner bank po na Land Bank. Yun naman po sa LTFRB, meron po tayong fuel cards at meron po mga bank accounts para doon po sa mga korporasyon naman po. Doon po natin dinadaan ang pondo. Magkano po ito per driver, sir? Po? Magkano po ang matatanggap po nila na fuel subsidy bawat driver po? Iba-iba po ba? Depende po kung anong minamaneho? Tama po kayo. For example po, sa Modern Public Utility Sheet, meron po tayong allocation dyan na 10,500 per unit. Sa mga traditional utility sheet naman po, meron pong 5,000. At so on po, yung pong mga katulad niyan, minibus, traditional utility vehicle express service, yung po mga school transport network vehicle service, lahat po yan, pati po taxi at PUB, makakatanggap po ng benepisyo. The average po, mga nasa 4,000 to 5,000 per unit. Sa DILG naman po, sa mga tricycles, 1,150 po
ang projection. At sa DICT naman po para sa ating mga delivery riders, nasa mga 1,800 po per unit or per rider. Oo. Sir, kasi itong fuel subsidy, ginawa na natin ito noon. Yun po ba mga listahan ng mga nabigyan na driver dati? Mababago po ba yun? O kung sino yung nabigyan noon, sila-sila pa rin ngayon? Sinimulan po natin ito noong maaga. Ito po yung isa sa mga pinag-utos po nung panahon po ni Secretary Vince pag-assume po namin ng office. Na-reviewin po kagad ito na tinuloy naman po ng ating acting secretary Banoy Lopez. Isa po yan sa challenges na nakita namin, yung pong database po ng mga beneficiaries. Kaya po maaga po nating inutusan ang LTFRB at ang DILG at ang DICT para po i-update yung list at may ayos po natin bago po natin masimulan. Very maganda po yung timing kasi on the final stage na po kami noon. So by the time po siguro na mag-trigger ng distribution, maayos na po yung ating database. Updated na po. May trigger factor kasi nga ito, no? So kinakailangan munang umabot sa $80 per barrel yung kanilang binabanggit na Dubai crude bago magsimula yung pong proseso. So kapag ba halimbawa lang Yusek, bukas nag-80 na ito sa trading o by weekend, gaano katagal bago nyo ma-implementa yung voucher system na to, itong subsidy na ito? Yung pong certification i-issue ng DOE po sa will be monitored within the period of 1 month, Manong Ted, no po. Every week po mag-a-advise po sila sa atin. So kami po ay mag-iintay lang ng advice ng Department of Energy. After po nun, may mga konting proseso lang po sa Department of Budget para po ma-release yung pondo sa atin. Immediately po after that, dahil po meron naman po tayong maayos na master list, siguro po within less than a week po maayos na natin yung pondo at magiging ready na po ito para po sa distribution ng ating mga participating agencies po ng government. Kumbaga, so kung meron kayong time and motion study, pagsabi po ng DOE certification o pumauluna ng $80 per barrel, 1 linggo kaya nyo kaagad pagganahin itong sistema po ninyo. 1 linggo makakatanggap na po ng mga subsidy o voucher o naman pong tawag dyan, itong mga target natin ng mga recipients, ganun po, Yusek, in 1 week time. Opo, yun po yung 1 week po after we receive the certification. Okay. We will now trigger po lahat ng documentation requirement sa ating Department of Budget. At immediately po, nasa bangko naman po ito at i-download na agad natin. Alright. Sige po, considering po kaninyo na in place na po ang ating system dito, gaano katagal bago maubos yung 2-point-something billion po ninyo? Siguro po, kung estimate lang po, Manong Ted, siguro po within 1 month, ubos. Madidistribute na po lahat ito. Opo, ubos yun, no? So wala na kayong pagkukunan ng pera, maliban na lamang kung may panibago pong budget ngayong taon. Tama po kayo. Ngayon po kasing taon na to, hindi po tayo nabigyan ng budget para sa fuel subsidy. Okay. So siguro po pag dumating po yung pagkakataon na yon ay baka po magkakaroon ng realignment or pag-aaral paano po may tuloy yung ating subsidy kung matagal po talaga yung ating problema. Okay, sige po. So salamat po sa inyo pong paliwanag. Ngayon po mas nauunawaan po namin itong pinaghahandaan na po ng gobyerno kung sakasakali man po na mangyari itong pagsisimulan ng proseso na pagpalo sa $80 per barrel ng Dubai crude oil. Salamat po, Yusek, sa inyong panahon.
Maraming salamat po, Manong Ted, sa pagkakataon. DJ Chacha, thank you very much. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!